Sometimes when you enter a company, hindi mo alam kung ano pala yung culture nila. Medyo mabiro ba sila or medyo strict ba sila, ganyan. So your safest bet would be to act professional na lang muna. Welcome back to another episode of Kaka Computer. I'm Ryle. I'm Andre. I'm Boss Rod. And in today's episode, we'll be talking about navigating your first IT job. So pag-usapan naman natin ngayon, ano yung dapat gawin ng mga first-timers, IT professionals during their first few weeks sa trabaho. What are your thoughts on this? You know, nung nag-start ako parang more on talagang really getting to know yung company actually. More than, kasi syempre medyo may konting background ka naman talaga, pero getting to know, no, yung mga people na you're gonna be with for the next few years sana of your career. So basically parang familiarizing yourself with the new environment. Ganyan. How about you, Rod? Ako, kung babalikan ko yung first work ko, no? So sa akin yung first week ko, actually it's more, parang katulad lang kay Andre, it's more about understanding ano ba yung application ng company, ano ba yung product nila, ano ba yung mga clients nila, sino yung mga ka-team mo, sino yung parang magiging hire sa'yo, kasi yun yung magme-mentor sa'yo. And then, yeah, it's more on checking out anong mangyayari dito, anong meron dito. Diba? So basically parang understanding the company culture, where do you belong, kung in the terms environment of, as well. Diba? Yun. Kasi mahirap naman mag-contribute sa company na hindi mo alam yung ano pala yung ginagawa nila, diba? Diba? So yun. And then, especially pag nasa IT field ka, it can get very technical. And that's something na especially for beginners, medyo na-overwhelm sila. Kasi since bago pa ako, how can I adapt to this ever-changing technical environment? So, kayo, what are your tips on that? Kung paano sila maka-adapt? Ganun. Sa akin, ano ko kasi very extrovert ako eh. So, masyadong friendly talaga ako, masyadong socialize ako. Kumbaga, hanggat kaya akong makausap ng ka-team or ka-workmate, gagawin ko talaga to have more ideas. Ano ba yung flow? Ano ba yung company workflow natin? Paano ba? May meeting bang ganito, ganyan? So, much better, siguro yun yung pinaka-advice ko, much better or tip ko na start communicating with your teammates. Kasi doon nyo lang malalaman kung ano ba yung nangyayari, workflow, sino yung kailangan mong tanungan pagka may mga gantong problema, sino yung kailangan mong puntahan pagka may technical ka. So, ganun talaga eh. So ask around as much as you can, di ba? Para mas ma-absorb mo. Kailangan, yun talaga. Kasi mahirap na mag-assume ka tapos nagkamali ka pa. Kasi hindi mo alam pagka nagkamali ka. Tapos, hindi mo pala alam kung sino tatakba mo kasi masyado kang mahiyain, di ba? Diba? So, you need to, at least, tatakbuhin mo yung daga mo sa dibdib. And to add on it, wala namang masamang magtanong. Diba? Yes. Yeah. How about you? Ako naman, parang baliktad naman. As an introvert naman ako. Pero yun nga, parang try to read yung mga documentation kung meron. Yun, talagang basahin mo yung code, aralin mo. Kasi yun yung magiging parang foundation mo moving forward. And for me naman, especially, it really depends din on the kind of company that you're working for. Kasi there are some na medyo smooth lang yung process in adapting to their technical environment, and medyo, yung iba naman medyo susugod ka agad sa, sa laban. So, and usually yung mga ganun, they are more on mga startups kasi walang proper onboarding, diretso, agad, on your first day, review the code, second day, implement these features. So, mahirap yun. And ideally, you should be in an environment na matrain ka muna, ma-familiarize ka muna with code base. And we talked earlier about magkakamali, no? So ano ba yung mga common mistakes ng mga baguhan pa lang in their work ng mga IT professionals? Common mistakes? Dinelete yung production. Na-drop yung tables agad, no, in production. Pero I'd like to add on that. If maayos yung pagkaka-set up ng environment nyo, hindi possible na mangyayari yan. May mga proper implementations in place, diba? Tsaka may mga may mga isolated permission lang na pagka dev environment lang yung kaya mo na ma-access kasi yung mga lead lang yung meron doon sa production. So if ikaw, bago ka lang, tapos na-drop mo yan, hindi mo lang din yan kasalanan. Kasalanan din yan ng kung sino man yung nagmamanage or nag-handle sa'yo, diba? Right, that's right. Pero seryoso, parang siguro common mistake is showing off everything agad-agad. Lalo na pagka-start mo pa lang. Parang as a tip, 'di ba? Parang dapat parang paangat siya dapat.
hindi mo i-show off lahat ng kaya mong gawin. I mean, hindi naman para bigyan ka ng maraming task. Ayun, Pero yun nga. kasi parang mahirap i-benchmark kung yun na pala yung kaya mong gawin na best. Oo. And to add on that, no, okay lang naman na sorry for the term, na maging pabida ka, na parang syempre you want to be a yes man kasi gusto mong ma-impress yung mga senior mo, but make sure na it's gonna be sustainable, na kaya mong gawin yan in the next 6 months, kasi if sa una ka lang magaling, that's gonna really you're gonna feel burnt out. Ganun. Parang unti-unti. Parang gradual gradual na pasikat. Sa akin siguro hindi lang siya mistakes ng mga beginner, pero nagiging mistake din siya ng beginner is hindi sila nagsasabi ng no. So always yes. Yung parang meron tayong ganitong gagawin. Ito yung task mo. Kaya bang gawin yan? Mag-yes na kasi. Syempre, bago ka dapat magawa mo yan. Pero actually, dapat, ang mindset mo na is, pagka hindi mo talaga alam, you need to ask first. No? So, pagka inas mo muna yung lead mo, and then yung lead mo is binigyan ka ng ganitong details, that's where na kailangan mo na siyang evaluate kung kaya mo ba siya talaga or hindi. So, ayun yung isa. So, parang, huwag kayong agree ng agree pagka hindi talaga kaya. Kasi, pagka nag-agree kayo, mag-expect sila. Oo. So, ito si Rod, capable to sa lahat. Right. Yes lang, yes eh. So, yun, learn to say no sometimes, diba? Ayun. So, before we proceed, we'd like to thank our sponsor for today, White Cloak Technologies. And if you find this episode helpful, please subscribe and share it with others who are starting with their IT careers. Now, going back. So, as a new pagpasok mo sa work, how can you establish good relationships with your colleagues? Paano mo syempre you want to make a good impression, so syempre ayaw naman natin ng kaaway or gulo. How do you establish that? Ano ba? As an introvert ba muna? Sige, as an introvert. Para magkaano kami opposite eh. May dalawang perspectives tayo dito. So as an introvert, stalk mo sila sa LinkedIn. So connect ka sa kanila. Tapos pag na-connect mo na, sabi mo, hi senpai, ganyan. Diba? Parang, yun muna. Parang, as an introvert siguro, if you're coming from that perspective, parang, pwede mong kilalanin mo muna sila para at least alam mo kung paano sila kausapin. Diba? Hindi mo alam na boss mo na pala or ano yung... And to add on that, sometimes when you enter a company, hindi mo alam kung ano pala yung culture nila. Medyo mabiro ba sila or medyo strict ba sila, ganyan. So, your safest bet would be to act professional na lang muna. And then, in a few days, pag nag-share na kayo ng memes, nag-joke, then that's the time na, it can also be that way. Kasi mahirap na pag professional setting pala, tapos nag-share ka agad ng memes doon na out of place, edi napahiya ka pa, diba? Kailangan very demure mo na. Very mindful of your colleagues. Sa akin naman, ito yung sa perspective naman sa perspective na extrovert. extrovert. No? Sa akin, ang ginawa ko actually, or madalas kong ginagawa, it's more on, lalapit ako sa kanila, sa pagka mga on-site naman to. So, ang ginawa ko is, lumapit lang ako sa kanila. Ito kasi yung parang mga devs. Kasi mga devs, naman yan parang maka-communicate mo naman yan pagbawa. Pero, the way you communicate with them is, kailangan mo mag-adjust kung medyo thunders na yung kakausapin mo. Dapat medyo mababa. Pero pagka mga kasing edad mo lang, more on parang, mahilig ka ba sa anime? Ganyan. Mahilig ka ba sa anime? Tapos minsan pagka napupunta naman dun sa magla-lunch na kayo, doon ka magtatanong, sir, anong ginagawa mo dito? Anong mga ginagawa niyo? Anong gamit yung tech stack? Mga ganyan. So yung kailangan pagkakausapin mo sila, it's yung makaka-relate din sila kasi IT ka, so dev ka. So dapat yung mga question mo is more about tech. So doon pagka nagbigay na sila, doon mo na may start magpasok ng mga ibang conversation like anime, ano yung nagdodota ba kayo, di ba? Nagbabalorant ba kayo? Kasi doon mo sila mauunang magiging close And then ganun actually yung kailangan mong gawin pag extrovert ka You need to communicate with them. You need to know ano ba yung mga favorite nila, ano yung mga madalas nilang ginagawa, hobby and so on and so on. Yeah, and it's important na maganda din yung parang relationship nyo kasi mahirap na matapos yung project pag nagkahiyaan kayo or may mga conflicts pala kayo sa isa't isa. Kunwari, nag-PR ka tapos dininay lang kasi ayaw ko sa'yo. Grabe, pinersonal no? So, mahirap yan. Now, yung tanong ko, and I'm sure may positive yung sagot nyo dito. Na-stress na ba kayo on your first day of work or in your first few weeks? For sure, yes, di ba? So, given na normal naman maging stressed, how do we circumvent around that? Or how do we manage that in terms of in your work? Stress? Ewan ko kung ako lang pero kasi sa akin, parang pag merong mga bagay na binibigay sa akin na sobrang, siguro hindi ko pa na-experience yung sobrang stress talaga.
siguro na-experience ko na may mga workloads ka na kailangan matapos ganito, So ganyan. pressured. Pressured lang, pero hindi ka stress. Siguro sa akin kasi iba eh. Parang pagka nape-pressure ako, mas nagiging eager ako eh. Mas nagiging eager, paano pati solve? So doon na yung nag-i-start ako kasi before, hard work talaga eh. So parang hardcore coding talaga. Puyat kung puyat eh. Kasi uhaw na uhaw pa ako sa learning. So sa akin, siguro yung mga pressure, tinitake ko siya as challenge. Hindi ko siya tinitake as negative na, kasi pagka mahina ka sa tech, kung sa first job mo pa lang, isumuko ka na. What more pagka nandoon ka na sa mga expert or advanced level, di ba? So, you need to take yung mga negative or yung mga stress or pressure as your challenge. Especially kung nag-i-start ka pa lang. Kasi yun yung magpapastrong sa'yo. In the long run. That's true, especially in our industry. The more na naging experience ka, the more naging senior ka, the more na pataas yung pressure, pataas ng pataas in this ever-evolving field. How about you, ano? Ako naman, parang to combat yung stress and talagang, divide and conquer. Parang okay, ito yung amount of work na kailangan. Siyempre, nakaka-overwhelm talaga yun. Pero, siguro parang, naano ko na din sa programming yun, di ba? How do you tackle problems? You try to divide it into a smaller achievable task. Until then, pag nagawa mo na yun, na-divide mo na siya into smaller task, parang, kaya ko na. Atomic habits. Parang ganun. So, parang mas nare-reduce na yung stress on your end kasi alam mong kaya mo. Pero kung ganun, let's say na-divide mo yung task, anong preferable mong uunahin? Yung madali ba or yung mahirap? Depende sa priority. Depende sa priority. Actually. Pero depende sa kung ano yung alam mong kaya mo nang gawin. Pero depende yun. Minsan may gusto na challenging muna before yung madadali. Pero meron namang iba na yung madali muna para tapos agad. So I think depende na yun sa tao. Ako naman, in terms of stress, nasi-stress ako pag nagsiset ng meeting yung manager ko. Tapos di ko alam anong context. Yung kunwari, meeting at 9 p.m. Tapos, shucks, ano to? May mali ba ako or promoted ba ako? Kaya ang hirap. That's why in our company, we implemented pag may one-on-one conversations or calls with your colleagues or under mo, kailangan talaga may subject, whether good or bad ba or kung anong context. Kasi sobrang stressful nun sa may agenda dapat. May agenda dapat. Kasi kung ikaw naman. And in terms of workload, I share the same sentiments with Rod na parang use that pressure as fuel for your growth. And ako naman, pag may na-encounter ako na mga gagawin na hindi ko pa kaya, and then syempre nape-pressure ako, and eventually when I overcome that, I write it down para in the next time na ma-encounter ko naman yun, I can look back and say, kaya ko nga tong ganito eh. So, for sure, ngayon, kakayanin ko rin. Kaya mo na sagutin kung kaya ba today? So, syempre, there's stress, there's pressure at work. So, what do you guys do to de-stress? Sa akin, siguro nung nag-start ako is, nandoon pa rin yung laro. Kasi yun yung parang, parang part ng sarili ko na tipong, ayoko ng work lang. I need to balance yung ginagawa ko talaga. Since nagsisimula pa lang ako nun, is wala pa, parang adik-adik pa ako sa Dota. So parang work, tapos nagda-Dota pa rin ako. So play basketball. So it's more on balancing eh. Hindi pwedeng mag-focus ka lang in just one eh. Kasi mabilis ka mababurnout talaga. Pero pagka binalance mo yan na tipong nag-work ka, kasi mag-e-enjoy ka niyan, and also nagda-Dota ka pa rin with your friends, or nagba-Valorant ka, or nagba-basketball ka, that's where na may enjoy mo talaga yung pinaka-journey mo sa IT industry. So mix of work hard and play hard talaga. Play hard. Ikaw, Andre, what do you do to de-stress? Ano ba? Kasi ang hobby ko mag-code din eh. Pero parang Ito, work hard. Work hard. Pero yun, parang try to always have a life outside work. Kahit na parang dream job mo yun, mababurnout ka talaga pag ginawa mong buhay yung trabaho mo. So, have a life outside. Yeah, and doon din, I agree with Rod na parang balance lang, healthy balance. Kasi ako nagdo-Dota din ako dati. So, and then, eventually, parang may nag-click na lang na, shucks, 5,000 hours. Parang ang dami ng ang dami ng nakain na oras. Tapos, di man, arcane pa. Di naman lang nag-i-improve. Eh, dito sa pagpa-practice ng code, na-improve pa. So, I decided to invest my time more on that na lang. And then, look more on hobbies na na-improve din yung life ko. Like exercising or running for a few minutes, ganyan. Ganon. So, as we come to an end, what piece of advice would you give to beginners or IT professionals in their first jobs?
So, sa akin in the first job, siguro mabibigay kong advice sa mga nagsisimula pa lang is seek learning. So, parang wag kayong mag-focus on the salary. Kasi sa IT industry, it's the most important thing that you can have is to learn more skills. Kasi yung salary will follow na lang pagka magaling ka na kumbaga company na nga yung maghahabol sa'yo hindi na ikaw yung maghahanap so siguro yun ang first nyo gagawin is focus on seeking more knowledge, experiment hanggang kaya nyo mag-experiment and discover. So parang sa video ko nung first video ko pa ng Boss Road, actually meron ako dong sinabi na EED, so parang explore, experiment and discover. So parang yun yung parang lagi kong ginagawa nung first year of working ko. Kasi kailangan ko talagang malaman kung ano pa yung mga dapat ko malaman, which sobrang laki ng IT. So kailangan ko mag-explore, mag-experiment and discover. So doon ko na-earn yung skills ko in both technical and also soft skills. Yeah, and when you enter this industry, you're expected to be a lifelong learner talaga. Kasi we don't want to be stagnant kasi mapag-iwanan ka Right, diba? that's right. So you need to be also proactively learning on your own. Di ka nagde-depend kung anong ibibigay sa supervisor mo, napag-aralan mo yan, ganyan. That's so you have to do it on your own. And Andre? Ako naman parang be friends and stay friends sa mga katrabaho mo kasi malit lang yung industry, mahirap magkaroon ng kaaway. Yeah. That's So, right. yeah. And yeah, I agree. And to double on that, you don't burn bridges kasi malay mo yung dati mong ka-work may opening pala sa company nila na with better compensation, ganyan. Right. Eh di kung nag-burn na kayo ng bridges, di mo na siya makakontakt. And that opportunity wouldn't fall to you.